Magandang araw sa mga mag-aaral mula sa ika-10 baitang para sa Araling Panlipunan, Kontemporaryong Issue. Narito na naman tayo ngayon upang bigyan ng diskusyon o talakayan ang inyong module patungkol sa unang markahan, Module 2, mga isyong pangkapaligiran. Welcome po muli kayo dito sa ating YouTube channel. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification button nang sa ganon ay maging updated kayo sa mga bago nating video tutorial. Ngayon naman, tatalakayin natin ang Araling Panlipunan, unang markahan, Module 2, mga isyong pangkapaligiran. Gaya ng dati, suriin po munang mabuti ang inyong bagong module patungkol sa isyong pangkapaligiran. At narito naman ang mga tunguhin para sa aralin na ito sa ating module. Una, natatalakay ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Pangalawa, nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas. Pangatlo, naiisa-isa ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa paglutas sa bawat suliraning pangkapaligiran. Pang-apat, nabibigyang halaga ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa pangangalaga sa kapaligiran. At panghuli, nakagagawa ng case study tungkol sa sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa sariling pamayanan. Siyempre, gagaya ng naunang mga module, ang unang gawain ninyo ay ang inyong paunang pagtataya. Sagutin po lamang ito ng buong katapatan at integridad nang sa ganun ay masukat ninyo o masukat natin ang inyong kaalaman patungkol sa araling ito. Meron pa rin itong 15 bilang, nakatumbas ng 15 puntos. Ayan. So, eto na tayo ngayon sa aralin 1, o unang aralin, mga isyong pangkapaligiran. Ang kapaligiran ay mahalagang salik sa paghubog sa pamumuhay ng mga mamamayan. Dito nanggagaling ang mga hilaw na materyales na pinagmulan ng mga produktong kinukonsumo ng mga tao. Dito rin galing ang mga kalakal na panluwas upang kumita ang bansa. Sa kabila ng pakinabang na nakukuha natin mula sa kalikasan, nakalulungkot na tila ba hindi natin nakikita ang halaga nito. Nakalilimutan natin na pangalagaan ito bagkus tayo pa ang dahilan ng pagkasira nito. Sa kasalukuyan, nahaharap ang Pilipinas sa samot-saring suliraning pangkapaligiran. Ang usaping ito ay nakaaapekto sa mga mamamayan sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Naway sa araling ito maging mulat tayo sa mga epektong dulot ng ating pagkaabuso sa ating inang kalikasan at sa kapaligiran. Naway meron tayong magagawa o masimulan sa ating mamunting paraan upang mabigyang tugon ang isyong ito. Para sa inyong pangalawang gawain, sa balikan, nakalagay dito ang mind mapping. Sabi rito, buuin ang graphic organizer sa ibaba sa pamamagitan ng pagtukoy sa iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Huwag natin kalimutan na talakay na po natin sa naunang mga video tutorial patungkol sa mga uri ng kontemporaryong issue. Kung hindi ninyo natandaan ay maaari ninyong balikan ang YouTube tutorial patungkol sa araling ito. Meron pong 4 na uri ng kontemporaryong issue. Naway, natandaan nyo pa at nang masagot ninyo ang gawaing ito. Sa titik B naman, ng gawain pa rin ito, nakasaad sa panuto na punan ang talahanayan sa pamamagitan ng pagtukoy ng kung anong uri ng kontemporaryong issue ang nakasulat sa unang hanay. Naaalala nyo pa ba ang mga kontemporaryong issue? Kontemporaryong isyong panlipunan, kontemporaryong isyong pangkalusugan, pangkapaligiran, at pangkalakalan. Yan ang mga posibleng isasagot ninyo sa 5 bilang na nakikita ninyo sa inyong talahanayan. Naway naalala nyo pa ang kahulugan at halaga ng bawat isang uri ng kontemporaryong issue na inyong nakikita. Magtungo naman tayo dito sa tuklasin. Sabi rito, handa ka na bang matuto? Sige, simulan mo na.
yaking masasagutan mo ang lahat ng inihandang gawain para sa'yo. So, ito po ang pangatlong gawain, cross-salita. So, bubuuin nyo lang ang puzzle sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong mula 1 hanggang 5 bilang. Pagkatapos ay sasagutin ninyo ang pamprosesong tanong. So, para masagot ito, inilagay ko na ang mga posibleng magiging sagot mula 1 hanggang 5 bilang. Kayo na lamang ang bumasa sa mga tanong at pumili kung alin sa mga salitang inyong nakikita ang nararapat na ilagay sa bawat bilang. Pumunta naman tayo dito sa pang-apat na gawain, ang larawan suri. Susuriin ninyo ang mga larawan sa ibaba at tutukuyin kung anong suliraning pangkapaligiran ang ipinapakita nito. Tukuyin at isulat din ang maaaring dahilan at epekto ng mga ito. Meron kayong makikitang talahan na yan at sa unang hanay, makikita ninyo ang iba't ibang uri ng larawan. Sa pangalawang hanay, ibibigay nyo ang dahilan at sa panghuling hanay, iisipin nyo or isusulat ninyo ang mga naging epekto nito. Sa inyong nakikitang puwang o patlang, isusulat nyo kung anong suliraning pangkapaligiran ba ang inyong nakikita. Ito ang inyong pagpipilian. Ang mga larawan ba ay nauukol sa deforestation, pollution, quarrying, o solid waste? Sunod naman ay ilalagay ninyo ang dahilan at epekto. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga suliraning pangkapaligiran na inyong nakikita sa larawan? Ano naman kaya ang naging epekto nito sa atin? Mas makakabubuti para sa epekto na isusulat ninyo ang epekto nito sa inyong buhay, sa pamilya, o sa pamayanan. Nang sa ganon ay medyo madali-dali ang inyong pag-iisip at pagsulat. Dumako naman tayo dito sa susunod na bilang. So eto, may dalawang larawan pa rin. Ilalagay nyo sa bawat patlang kung anong uri ng suliraning pangkapaligiran ang inilalarawan sa larawan o ipinahihiwati. Pagkatapos, ibibigay nyo ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganyang suliraning pangkapaligiran. At syempre, isusulat nyo rin ang epekto. Ayan, sana naway nakatulong ito. Ngayon naman, tignang maigi ang larawang ito. Sabi rito, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Isa ito sa mga pinakapopular na campaign jingle ng isang tumatakbong pagka-presidente. Noong matagal-tagal na, siguro taong 2010, pampanguluhan. Isa ito sa mga naging sikat na campaign jingle. That was in 2010, I think. Ano kaya ang connection nito sa ating aralin? Sige nga, isipin natin. Ayan. Ang aralin natin ngayon ay patungkol sa solid waste. So, ano nga ba ang solid waste? Ito ay tumutukoy sa mga basurang nagmula sa mga tahanan at komersyal na establishmento, mga basura na nakikita sa paligid, mga basura na nagmumula sa sektor ng agrikultura at industriya. Sa makatuwid ang solid waste, ito ay mga basura na nakikita ng ating mga mata, yung mga basurang nakakalat sa paligid. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang mga tinatawag na basura facts. Sabi rito, ang Pilipinas ay nakalilikha o nakalikha ng 39,422 tonelada ng basura kada araw noong taong 2015. Gaano nga ba karami ang 39,422 tonelada? Mantakin nyo, kung i-convert natin yan sa kada kilo, merong 35 milyon,
380,205 kilo ng basura ang ating naipon o naitapon noong 2015. Sabi pa rito, ang malaking bahagdan ng itinatapong basura ng mga Pilipino ay mula sa mga tahanan na mayroong 56.7% sa kabuuang 100%. Tignan ninyo, 56.7%. So, sino nga kaya ang may pagkukulang kung bakit napakaraming basura at hindi masugpo-sugpo ang suliranin sa basura? Ang gobyerno ba? O tayo mismo? Samantalang, pinakamalaki naman sa uri ng tinatapong basura ay iyong tinatawag na biodegradable na may kabuuang 52.31%. Iyan ay ayon sa National Solid Waste Management Status Report noong 2015. Mantakin nyo, ang pinakamalaking bahagdan pala ng nakokolektang basura o naitatapong basura ay mga nabubulok. Ayan. Sabi rito, sa ating pie chart, makikita natin na ang biodegradables o yung nabubulok ang siyang may pinakamalaking bahagdan na bumubuo sa lahat ng ating basura. Sumusunod naman dyan ang recyclables o yung mga pwedeng ma-recycle or magamit muli. Sumunod ang special at residual. Ayan. So, ano kayang ibig sabihin nito? Sadya nga kayang mahirap talagang i-manage ang ating basura? At eto pa, hindi lamang pala basura na nagmumula sa bawat tahanan ang nagiging problema. Dumadagdag na rin dito ang patungkol sa tinatawag nating e-waste or electronic waste. Ito ay uri ng mga basura na nagmumula sa mga computers, cellular phones, gadgets, at iba pang appliances. Pakaisipin po natin, ang mga basurang ito ay hindi nabubulok. At bagkus, ang ginagawang pamamaraan tulad ng pagsunog upang makakuha daw ng tanso, pagbabaklas ng e-waste, ay nagdudulot ng panganib dahil pinagmumulan ito ng mga delikadong kemikal tulad ng lead, cadmium, barium, mercury, polyvinyl chloride na nakalalason ng lupa at maging sa tubig. At eto naman ang mga epekto ng e-waste sa ating kalusugan. Ilan lamang ang pagsusuka, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, lubhang pagkapagod, pagsakit ng ulo, hirap sa pagtulog, cancer sa baga, abdominal pains, pagkawala ng gana sa pagkain, at diarrhea. Yan lamang ang ilan sa mga tinatawag nating harmful effects ng electronic waste. Kaya naman, dahil sa lumalalang problema sa ating basura, isinilang ang Republic Act 9003. Ano nga ba ang Republic Act 9003? Noong Enero 26, 2001, naging ganap na batas ang Republic Act 9003 na kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sabi rito, nakasaad sa batas na ito ang mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang itinatapon. Ilan sa mga nilalaman ng batas na ito ay ang sumusunod. Pagtatatag ng National Solid Waste Management Commission at ng National Ecology Center. Pangalawa, pagtatatag ng Materials Recovery Facility o mas kilala natin sa MRF. At panghuli, pagsasaayos ng mga tapunan ng basura. Ano nga ba ang ginagawa ng National Solid Waste Management Commission?
Sila ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga plano sa pamamahala ng mga basura o ang tinatawag na Solid Waste Management Plan. Ito ay binubuo ng 14 na ahensya mula sa pamahalaan sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources at 3 naman mula sa pribadong sektor. Bukod sa DENR, ang sumusunod ay ang mga ahensya ng pamahalaan na bumubuo sa tinatawag nating NSWMC. Ano-ano nga ba ang mga ahensya na kasama rito? Nariyan ang Department of Science and Technology, Department of Public Works and Highways, Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, Philippine Information Agency. Katuwang rin nila ang Metro Manila Development Authority, Technical Education and Skills Development Authority or TESDA, Liga ng mga Lalawigan, Liga ng mga Lungsod, Liga ng mga Munisipyo, at Liga ng mga Barangay. Siyempre, may aktibong partisipasyon din dito ang mga nasa pribadong sektor, kagaya ng recycling industry, plastic industry, at non-government organization. Base sa inyong nakita, ang pagkakaroon ng solusyon sa pagtatapon ng basura o problema sa basura ay nakasalalay sa pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor. At syempre, ang aktibong pakilahok at pagsunod ng bawat mamamayan. Isa naman sa mga tunguhin ng Republic Act 9003 ay ang pagtatayo ng tinatawag nating Materials Recovery Facility. Ito ay ang paglalagyan o pinaglalagyan ng mga nakolektang nabubulok na basura upang gawing compost o pataba ng lupa. Dito rin pansamantalang inilalagak ang mga balik gamit, recyclables na bagay tulad ng bote, plastic, papel, lata at iba pa. Isinasagawa rin dito ang pagbubukod ng mga basurang nakolekta mula sa pinagmulan nito. Sabi rito, upang maayos ang pagpapatupad ng waste segregation at resource recovery, kinakailangang maisagawa ang mga sumusunod. Pagbubukod sa mga basurang nabubulok, balik gamit o yung recyclable, special waste, at latak o tirang basura. Dapat maghiwalay ang kanilang lalagyan. Sunod naman, pagsunod sa schedule ng pangongolekta ng basura, pagkakaroon ng Materials Recovery Facility, at kung may mga special waste o recyclable, dapat alam kung saan ito dadalhin o pwede ibenta. Sa Section 48 ng Republic Act 9003, nakasaad na ipinagbabawal ang pagtatapon o pagtambak ng anumang uri ng basura sa mga pampublikong lugar. Kabilang sa mga pampublikong lugar ay mga daan, bangketa, bakanteng lote, kanal, estero at parke, harapan ng establishmento, maging sa baybay ilog at baybay dagat. Bukod dito, marami pang ipinagbabawal ang batas na ito. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Pagsusunog ng basura, pagpapakolekta o pagpayag sa pagkolekta ng hindi pinaghiwa-hiwalay na basura, pagtatambak, pagbabaon ng mga basura sa mga lugar na binabaha, walang paalam na pagkuha ng recyclables na may nakatalagang mangongolekta. Ayan, pakatandaan po natin ang mga ipinagbabawal na probisyon ng Republic Act 9003. Nasusunod ba ito sa inyong mga kanya-kanyang barangay o komunidad? Naway ito'y inyong nasusunod at maging sa inyong tahanan na rin. Alamin naman natin ang mga best practices sa pamamahala ng solid waste mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Una rito, mula sa Mindanao, sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mayroon silang tinatawag na no segregation, no collection policy. Ayan. Nakasaad din dito ang schedule ng kanilang pagkolekta ng mga nabubulok at di nabubulok na basura.
at ang paggamit ng tinatawag na reduce, reuse, at recycle. Sunod naman, sa Barangay Bagumbayan Project 4 Quezon City, sila ay nagpapatupad ng return and earn. Ibig sabihin, pupunta ka sa kanilang barangay, iyong isasauli o idedeposito ang iyong mga nakolektang basura na maaari pang i-recycle at magkakaroon ka ng tinatawag na mga puntos. Kapag nabuo mo o napunan mo ang mga puntos na kinakailangan ay meron kang makukuha bilang kapalit ng iyong pagsauli o pagdeposito ng mga recyclable materials o basura. Sa Rizal naman, nagpapatupad sila ng kanilang mahigpit na pag-segregate ng mga tinatawag na residual waste collection service. Ito yung mga basura kagaya ng food scraps, plastic bags, polyester foam, disposable napkins or nappies, at iba't iba pang uri ng basura. Mahigpit ang kanilang pagpapatupad dito at lahat ng ito ay dapat nakabukod. Nakasaad din dito kung ano ang dapat paglalagyan ng mga nabanggit na mga uri ng basura. Sa may Quezon City naman, nagpapatupad sila o nagpatayo sila ng tinatawag na landfill gas system. Ito ay kung saan ang methane gas na nakokolekta sa kanilang mga landfill o mula sa nabubulok na mga basura ay ginagawang kuryente upang masuplayan ang pagkukulang sa enerhiya ng pampubliko at pribadong sektor. Hindi ba't napakaganda nito? Meron din katuwang ang pamahalaan ng mga tinatawag na mga non-government organization na katulong natin sa pagharap sa suliranin sa solid waste. Halimbawa ay ang mga sumusunod. Mother Earth Foundation. Sila ay tumutulong sa pagpapatayo o pagtatayo ng mga MRF sa mga barangay. Sunod naman, ang Clean and Green Foundation. Sila ay kabahagi ng mga programa tulad ng Orchidarium and Butterfly Pavilion, Gift of Trees, Green Choice Philippines, Piso para sa Pasig, at Trees of Life Philippines. Sila ay may mga advokasya tungkol sa pagpapanatili ng ating inang kalikasan. Sunod naman, ang Bantay Kalikasan ng ABS-CBN. Ginagamit naman dito ang media upang mamulat ang mga mamamayan sa suliraning pangkapaligiran. Sila rin ang nanguna sa reforestation ng La Mesa Watershed at Pasig River Rehabilitation Project. At panghuli, ang Greenpeace. Sila ay naglalayong baguhin ang kaugalian at pananaw ng tao sa pagtrato at pangangalaga sa kalikasan at pagsusulong ng kapayapaan. Yan, ilan lamang sila sa mga non-government organization na tumutulong sa ating pamahalaan upang mabigyang solusyon o mabawasan ang problema natin sa basura. Subalit pakatandaan natin na ang pinakamalaking may maitutulong o may maibibigay na solusyon ay tayo mismo mga Pilipino. At dapat natin itong simulan sa ating bawat tahanan. Baguhin natin ang ating pakikitungo at ang ating nakagitnang gawain patungkol sa pagtatapon ng basura. Sana naway, tuluyan na po nating maisaugali ang mga probisyon ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management at ang tamang pagbubukod ng basura. Ito rin ay para sa ating kapakanan at sa mga susunod pang talinlahan. Sa susunod naman na ating video tutorial, tatalakayin natin ang patungkol sa mga sumusunod na mga gawain. Ayan. At tatalakayin natin ang patungkol sa pangalawang paksa, ang pagkasira ng likas na yaman. Isa rin niyang magandang aralin. Naway patuloy kayong tatangkilik sa channel na ito nang sa ganon ay
masamahan niyo na naman kami sa isa na namang bagong talakayan patungkol sa susunod na aralin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang ating subscribe button at pati na rin ang notification nang sa ganon kayo ay maging updated sa mga panibagong video tutorial patungkol sa kontemporaryong issue. Yan lamang para sa araw na ito. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat at God bless.